At mapapansin mo sa iyong motor na yung kanyang idle is lalong tumataas. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabisik, so share ko lang sa inyo at i-confirm ko sa inyo at i-explain ko sa inyo yung ginawa natin yung last na video natin na kung saan marami naguluhan, no? Siyempre sabi nila, bakit natin na-adjust ito? Hindi naman nakakabit sa motor, hindi natin napaandar, hindi naman uminit, kailangan uminit muna bago natin ito, no? Tama po yung mga yun mga kabisik. At yung mga ibang para na ginagawa ng mga mekaniko is pa-start na yung motor nila, kaya tapos syempre pag uminit na yung makina natin, doon na sila mag-adjust ng kanyang tamang tono ng ating carburetor, no? At syempre ang ginagawa talaga dyan is syempre is kailangan ay close na natin muna. Halimbawa na start yung motor mo, tapos i-close mo yan sa pinaka masikip or pinakadulo, okay, dun sa pinaka close ng ating tunuhan yan. So syempre yung ating motor is ma-off talaga yan, no? Ma-off yung kanyang start. Syempre pag itinaasan natin yung ating idle, syempre kahit naka-close yung ating tunuhan, na-under pa rin yan. So paandarin mo ulit yung motor mo, tataas mo yung idle mo, ganyan. Okay, pag mataas-taas na yung idle mo at hindi na siya namamatay, okay na, no? Mag-stop ka na doon, and then saka mo siya unti-unti nang i-adjust yung katunuhan niya. Siyempre, mag-start ka muna sa 1 turn, no? Yan. So, ikot natin, half. So, yan, 1 turn. Okay. At mapapansin mo sa iyong motor na yung kanyang idle is lalong tumataas. Okay? And then, gumaganda. So, isa pa. Okay, ikutin natin. Half. And then, bago tayo mag 2 turns, so, syempre, inaobserban mo yung andar ng iyong motor. Kung tumataas pa rin yung idle na, go pa rin, mag-turn ka pa rin hanggang tumataas yung idle niya at gumaganda yung andar niya at wala ka na mapansin na parang nahagok na tunog ng yung motor. Yan. At saka pag naramdaman mo na yung idle mo is parang pababa na siya, no? Or mag-start pa lang na bababa yung idle ng motor mo, doon mo na i-stop yung pag-ikot sa yung carb niya, no? Ganyan yan. Pag naramdaman mo na yun na bababa na yung idle na, stop mo na, then ibalik mo sa ng konti dun sa magandang idle niya, saka mo siya yung idle niya, babahan mo na siya, no? Ibaba mo na yung idle niya, and then try mong i-accelerate yung motor mo, okay? At kung okay na ba yung acceleration na, walang namumugak, hindi siya maganda yung talagang magagalit talaga yung accelerator niya, no? Walang palya, yun na yung tono ng ating carburetor at magandang sunog ng ating spark plug. Yung sabi nila. Pero minsan di nakukuha kasi doon, no? Siyempre, babase ka pa rin sa result ng iyong spark plug. Alright? Halimbawa, tinignan mo yung spark plug mo, ay hindi pa rin okay yung kanyang tono, no? Akala mo, tono na, no, yung carb mo kasi napansin mo nga, ganun yung maganda na idle niya, yung tono niya. Pag nagbiyahe ka, nag-plug reading ka na, hindi pa rin okay yung iyong tonohan o yung spark plug mo. Ibig sabihin, syempre, kailangan mo rin baguhin ulit to. So, babaguhin mo ulit yung iyong adjust ng iyong air mixture mo yan. Kung kulang siya ng hangin, syempre, daragdagan mo, luluwagan mo. Pag marami na siyang hangin or lean mixture na, syempre, kailangan sikipan mo yung adjuster natin. So, babase ka pa rin sa sunog ng iyong spark plug. Kaya nga ako, pag magtingin ako ng motor, syempre, titignan ko muna yung spark plug reading niya. Okay? Ibabase mo na doon sa plug reading ng yung spark plug, yung gagawin mong pagtutuno sa iyong carb. Kung kailangan ng dagdag gas or kailangan ng bawas ng gas or dagdag hangin or bawas ng hangin, depende po yan mga kabisik. So, andito pa rin sa plug reading natin, ibabase yung tono ng ating carburetor. Okay, so maganda rin naman yun nung nag-i-start yung motor mo, tapos mainit na saka mo siya itutuno. Hindi yung kagaya nito na ginagawa ko. No, simple lang naman yung I mean, yung ginagawa ko naman ay sample lamang, no, sa mga basic lang na nagdi-DIY, mga kasama natin na hindi pa alam ng ganito, no? Basic lang ito. Okay? Pero syempre kailangan mo rin na talagang tignan talaga yung plug reading ng yung spark plug. So, nagbibigay lang ako ng mga halimbawa sa ganitong carb para sa akin is magsisimula muna ako sa 2 turns.
sa mga 110 na cc, mga ganun, 100 cc. Mag-start ako sa pwedeng 1.5 turn or 2 turns, tapos plug reading ka. Sa mga 125 cc, mag-start tayo sa 2.5 turn, okay? Kung wala pa rin, idadagan mo, or kung sobra na, bawasan mo, ganun. Sa mga 150, 155, mga ganun. At syempre, 175, minsan mga 3, ganun. 3 turns, 3.5 turns. Yan, so depende yan mga kabisik. Sa diaphragm type naman, iba naman, naglalagay tayo dun mga 4 turns, 4.5 turns, kasi talagang mas kailangan talaga niya ng maraming gas dun sa ating diaphragm type. So luluwagan natin yung ating tunuhan. Okay? Alright?